guys! Welcome back to my channel, the Pinay Abroad Vlog, the Kabayan Vlog version 2.0. Perfect! And today, nandito po kami sa park. And, chikahan lang. Actually, ano lang siya, yung parang we will try to answer some of the common questions na naririnig namin o na nakukuha namin sa mga aspiring international students or sa mga, alam mo yan, mga tao sa Pilipinas. So, may kasama ako dito. Ano na siya, nasa backup lang siya. If you are from the Philippines or if you're like aspiring international student, what is the most common questions that you will be asking someone na nasa Canada na as an international student? Compare mo kasi yung mga bilihin sa UAE. And then, huwag ka na mag-convert into peso. Like, comparing dun sa ano. Parang mas mabilis, parang mas madali lang mag-spend or bumili sa UAE. Kasi dito, parang alam mo yun, like, compare, katulad na yung sa H&M nga yung sabi ko. So, yung brand na yun, parang H&M na sila pareho. Pero sa UAE kasi parang mabilis lang bumili ng mga ano, ng mga damit, gano'n. Pero dito parang ang mahal kung i-compare mo siya, like parang ayaw ko ba kung worth it. Mahal ang rent. Kasi kung tutuusin, kung magkano ba ang rent natin sa UAE? Ang rent kasi, depende yun kung sa room or ano. Like ngayon, room naman ang inaano natin. So magkano bang room sa UAE? Kasi sa UAE is like, sabihin mo ng 2.5 to 3K. Room lang yun. Is it the same? 2.5 to 3K. 3K na AED. Oh yeah, AED. So dito, ang room dito is 1,000, right? Pero pag isa ka lang, mga 750 to 800. So same din naman doon. Pagka mag-isa ka lang, depende kasi yun sa like sa size. So kung dito, so parang 2 point something siya, diba? 2.85? 2.65. So 500, so for example, 750, 850, ay 800 ang room. Tapos times 2.65. Yeah, magkano yun? 1.6, 1, ano ba? Ito nasa around 2,000. So parang more or less ano na siya. Pero ang mga bilihin parang mas ano dito. Mas mahal ang mga bilihin dito. Oo, tsaka yun nga katulad nun, yung sa UAE walang tax. Yun pa kasi yung isang nagpapabili. Oo, totoo yung tax. Kasi dito guys, kapag bumili kayo ng mga aside I think sa mga groceries, yung ibang mga bilihin. 'Di ba ang grocery wala namang ano, 13% tax, parang mas konti. Depende, yeah. Depende sa item. Basta pero pag mostly talaga sa mga bilihin dito is may 13% tax, which is mabigat talaga siya. Kasi i-consider mo pa, for example, kung bibili ka ng sapatos, for example na 100 na sapatos. So magkano na yun plus 13% tax. So i-consider mo pa siya. Unlike siya sa Pinas kasi, dapat sa Pinas pag bumili ka kung ano na yung price. Tax na siya. Tax na siya, no? Sa kasama na Pilipinas. yun. Kung kunwari 200 na yun. Dito 200 plus ano pa. Dito kasi i-compute mo pa ang tax. Mahirap ba maghanap ng trabaho sa iyo, Day? So, yung first ano mo ba is nahirapan ka? Ay, actually, oo. No. Oo, totoo. mahirap sa totoo lang. Wala kang connection. Oo. Kasi like katulad nung sa akin is through connection lang. Totoo. At saka, nagko-consider talaga sila dito ng, feeling ko Canadian experience. Oo, tsaka mga referrals. It's a big thing dito, no? Na parang may referral ka. At saka, yung sa Pilipinas, medyo hindi ko na-feel yung parang referral eh. Backer, parang ganun. Pero dito talaga yung parang referral is a big thing, no? Referral, kahit na sa mga hindi employment, yung sa mga discount na like sa bank, for example. Kasi, for example, pag mag-refer ka ng bagong customer sa bank, may binibigay talaga silang $25 to $50, ganun. So, it's a big thing dito ang referral. Sa work, ano bang mga common jobs ng mga dito? Sa feeling mo, Day? Crew, no? Yeah, mabilis pa makapag-apply. Fast food. Medyo common siya dito. And then, mga admin jobs, no? Parang common nga din. Admin jobs. And then, yung mga labor jobs din. Actually, dito medyo sila. Pero like, feeling ko, like, dito rin Ben sa Toronto. Kasi, di ba, sa Mississauga, feeling ko yung sa mga labor jobs. Kasi maraming mga workers. Oo, totoo. Pero dito sa siguro offices, at saka yun yung, at saka mga service crew, kasi maraming mga restaurants, and mga kainan dito ng mga coffee shop. So, yun yung mga common dito sa Toronto. Depende siguro sa area mo. Enough ba
yung for example, mag-international student ka wherein you can work 20 hours per week, is that enough para makaipon ng pang rent mo and then pang tuition mo? Was that enough for you? No, I don't think so. Kung kasama yung tuition, hindi. Oo. No, like so, sa 20 hours lang. Oo, kasi parang na siya, no? Sakto lang talaga siya sa rent. And food. Hindi mo nga kulang pa. Kasi syempre yung mga bus, yung mga transportation. Eh kung 20 hours, diba? Oo, okay lang, pero enough lang. Pero, hindi naman siguro parang mahirap maghanap ng work kung hindi ka mapili sa work. Maraming work naman. Pero noon, no, mas maraming work. Feeling ko. Kasi yung before, yung para sa mga, like, nagtrabaho kami ng part-time sa, chocolate, siya? Chocolate, parang factory. Parang kami yung tinatawagan na magtrabaho kaya kasi busy. Pero ngayon parang, wala silang kasi nag-apply yung kasama ko, yung asawa niya. Oo, wala silang hindi sila katulad. Magkano yung tuition? Is it expensive as sa tuition ng international student? Compared sa kasi considered ka na international student, 'di ba? So compared sa domestic students, medyo mahal siya. Like I think 2-folds siya compared sa international students. So depende sa school na pipiliin nyo. Sa ngayon kasi yung sa amin, respected sa school namin is that like mga 15,000 to 16,000 ata per year. So that's 2 terms or 2 semester. So kung 2-year ka, mag-ipon ka ng ganon. Pero we would say na dapat may co-op ka. So anong benefit ng co-op? Sa co-op kasi parang hindi ka na magbabayad ng tuition. Siyempre yun. For? Diba? For that term. Like less na lang siya, diba? Parang registration na lang. And then, other than that, parang imbis na mag-aaral ka na lang. Like, I mean, yung sa co-op kasi, diba, pwede ka mag-work like full-time. Full-time siya, so pwede kang 40. Depende rin naman siya sa makukuha mo, pero pwede siyang full, like parang considered as full-time na din. So, mag-earn ka na ng pera. So, co-op guys, if you don't know, is siya, para siyang internship dito sa Canada. So, that will be, kung sa Pilipinas kapag nag-college ka or university ka, di ba? Pag sa last term mo is mag-OJT ka, mag-internship ka. So, yan yung co-op dito sa Canada. So, kapag may co-op yung yung program mo, is yung 4th term mo, is hindi ka na magbayad. Parang may admin fee lang na babayan or co-op fee. And the good thing about that as well is that you can work full-time. Kasi most of the time, kasi co-op, dapat kung maswerte ka, dapat maghanap ka ng co-op na paid siya para mabayaran ka. At saka may yung parang full-time job na siya. So, at the same time, nag-internship ka, at the same time, kumikita ka. So, if you're deciding to, to work, to study here in Canada, yun yung mga piliin yung program, yung may mga 4th term na co-op. Kasi, one thing is makakatipid ka sa tuition, and then, kikita kayo, at saka internship na din. Yung parang ma-immerse ka sa company na, alam mo yun, malay mo, di ba, ma-hire ka sa company na yun. If there's one thing na i-advise mo sa mga aspiring international student, ano yon? Isipan nyo talaga guys, kasi like hindi naman kasi siya mabili, like madali. Oo, parang kung isipin mo kasi yun yung parang pinakamabilis na pathway, di ba? Na papunta dito, kasi nga syempre hindi naman, like I mean compared sa ibang pathway. Pero kasi pag nandito ka na, hindi na siya like madali na parang mag-give up, kasi sayang na din naman yung ginastos, ganun. Malaki din kasi yun. So, alam mo yun, dapat decided ka talaga. And then, yun pa yung parang dapat at least, hindi yung, di ba yung sinasabi nila parang pupumpan, dapat parang mga show money, gano'n. Hindi talaga siya, show money. Show money. So, dapat magagamit mo talaga siya. Oo, totoo. So, dapat at least medyo ready ka din sa mga gano'n. Like emotional, gano'n. Financial. Yun talaga yun sa financial. Kasi kung wala kang financial, ma-apektuhan ka ng emotional mo. Oo, totoo. Oo, yun. So, dapat decided, like I mean, ready ka, tsaka talagang decidido ka na parang, hindi lang yung parang, alam mo yun, yung parang, okay, gusto kong makapuntang Canada. So, dito tayo sa pathway na to. Yeah, I think that's it lang. Parang lang, yung parang sa akin lang is that kung
alam mo yung dapat ano ka, yung parang kung ano yung goal mo, straight ka lang sa goal mo kasi dapat din strong ka talaga kasi at saka I would say na kung may experience ka na sa I'm not discouraging those people na walang experience na mag-abroad or wala na maano sila sa pamilya nila, pero if it's your first time na mag-abroad or alam mo yun, mawalay sa pamilya mo, 'di ba? Yung parang it's very hard emotionally kasi kung wala kang namang support system dito sa Canada, wala kang alam mo yung mag-anak or friend who you can talk to, like medyo mahirapan ka. So if you are like very, kung gusto mo talaga yung ma-achieve, may gusto ka ma-achieve, I think nothing is impossible. I think that's it, guys. So those are like common questions na gusto lang namin ano sa inyo na, for example, I mean, if you are, you know, thinking about going here, so that would give you an idea. And if you have questions, guys, DM me in my social media accounts, Pinay Abroad Vlogs sa TikTok, Facebook, and Instagram, and I can answer those questions. Bye!